4,000 acres sa New Clark City. Gagawin daw Pax Silica. It will bring quality jobs to our people, accelerate our industrial competitiveness, and revitalize our economy. Trabaho daw, trabaho. Wait, time first, trabaho. Narinig nyo na ba yung dark factories? Madilim siya kasi wala ng tao. Operational siya na walang tao, wala ng ilaw. Yun na yung future of manufacturing. So kung yung mga ganun ang sineset up nila doon sa Pax Silica, eh di wala rin trabaho. So, ano kapalit? Bakit yung US na sobrang advanced ay nagsiset up na ang nabalita ko pinaka-critical na initiative na tinatawag nilang Pax Silica dito sa bansa natin ngayon. Eh di ba dati dun yung US bases? So ano ba to? Binabalik ba na alam ko dati tinanggal yung US bases tapos ngayon balik ulit? May peligro ba? US base military, ganun ba? Pangalawa, ano mangyayari sa environment? Klaruhin natin, hindi ako anti-Pax Silica. Pro Pax Silica ako. They call him Jordan the Dreamer, not because he escapes reality, but because he has spent a lifetime reimagining it. Just like lead anchor CJ Hero, Jordan was handpicked by PGMN's founder for his acute political acumen, commanding stage presence, savage wit, and wild yet razor-relevant perspective on the world. But the Dreamer wasn't born behind a desk. He was built across every stage that matters. A filmmaker who won more than 100 awards locally and internationally, including Best Film in Dubai, a creative consultant with experience in the global advertising industry, working within a multi-billion-dollar international advertising network with operations spanning more than 30 countries. But it is through his humanitarian work that Jordan truly shines. A survivor of Super Typhoon Yolanda, Jordan didn't leave Tacloban when the city was still trying to recover from unimaginable loss that claimed 6,352 lives. He stayed and helped people rebuild not only their homes, but their livelihoods, creating a 100% crowd-funded social enterprise that gave disaster survivors work, income, and a path forward. Through Operation Airdrop, he also helped mobilize and deliver more than 100 container vans of critical aid to communities that were difficult for conventional relief efforts to reach, making sure help reached people who needed it most. He is a storyteller who believes ideas don't just influence history, they create it. The Dreamer works where culture, commerce, and governance collide. Not to tell people what to think, but to challenge them to dream. Because before you can change a government, you must first recalibrate the imagination. And before you can rebuild a nation, you must first make its people dream again. Witty, piercing, patriot when it counts. This is the Jordan the Dreamer experience. Proudly, PGMN. Sa lahat ng nagnanakaw, nagpa-plunder ng yaman at kaban ng Pilipinas, Pax you kayong lahat. I'm Jordan the Dreamer. Welcome to my PGMN episode. I'm back! Ang saya! Ang tagal ko rin nawala dito. Namiss ko siya. Woo! Okay. Ano tong Pax Silica na to na naririnig natin? 4,000 acres sa may Clark, sa New Clark City. Gagawin daw Pax Silica. Woo! Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin ng Pax Silica, ba't parang, ano ba siya? Military base ba siya? Manufacturing ba siya? AI ba siya? Ano ba siya? Simbahan ba siya? Diba? Ano ba siya? Pax Silica. Diba? Narinig niyo sa news. The Philippines is the latest country to join the US-led Pax Silica initiative. The two countries will build an industrial hub in what's known as the Luzon Economic Corridor, a US plan focused on securing semiconductor and AI supply chains. Dadating daw ang US, technocrats, financiers, mga investors, technological companies dadating dito sa Pilipinas, dyan sa may Clark at gagawing super advanced, technologically advanced yung Clark. Pax Silica. Yan. Di ba dapat alam natin kung ano yun? Kung dadating ang US dito at gagawa sila napakalaking
real estate development na 4,000 acres. Alam mo ba gaano kalaki ang 4,000 acres? Ako hindi ko alam. Mas malaki ba yun sa hectare? Ano, ilan ba yun in hectare? Sa the math is not mathing for me. Kayo naman, ito yung computation niya. Yan. Okay, ganyan kalaki. Ang dinidevelop sa Clark, sa may Pampanga, di ba? Sa may Tarlac, sa tinatawag nilang Luzon Corridor. Di ba dati dun yung US bases? So ano ba to? Pinapalit ba yung US binabalik ba na alam ko dati tinanggal yung US bases, nagkabotohan ng Senado, tapos pinatalsik, tapos nag-celebrate tayo na, di ba, wala na yung US bases, tapos ngayon, balik ulit. Anong deal? Anong meron? Anong nangyayari? Anong nangyayari? Unang-unang tanong, may peligro ba? US base military, ganun ba? Pangalawa, ano mangyayari sa environment? 'Di ba? Yung environmental diyan, mga safekeeping, 'di ba? Na kailangan natin ma-protect. 'Di ba? Kasi yung daming negative tungkol sa advancement ng technology kapag mayroong mga data centers, mga AI na yan, manufacturing, 'di ba? Walang tubig, walang electricity, kinukuha nila lahat. Well water has been an issue in some parts of Morgan County for nearly 4 years. When Rivian started clearing land for its auto assembly plant, folks nearby quickly complained that the dirt movers had fouled their water. I have a jar right here. This is the current drinking water in Morgan County, Georgia. Right after a data center was constructed, the metadata center was constructed, the only difference between the clean water and this was that data center. Ganun ba yung mangyari? Hindi ko pa alam. Nagtatanong pa lang ako. Gusto ko pinag-uusapan natin ito. Dapat. Ito yung mga pinag-uusapan natin. Kasi ang intindi ko sa PAC silica is the mineral of the future. Kumbaga, ngayon, di ba, nasa, age of AI. Tapos na yung Industrial Revolution, tapos na yung Age of Information, nasa age na tayo ng AI. Robots, androids, drones, di ba? Kumbaga rocket ships. Yes, we are going to launch a rocket into space. Yun na yung panahon ngayon eh. Ang nag-power no, nag-energize no, na mineral, hindi oil, hindi yung sun, kundi ang silica. Uy. So ang tanong, bakit yung US na sobrang advanced nagsiset up na ang nabalita ko pinaka-critical na initiative na tinatawag nilang PAC Silica dito sa bansa natin ngayon at hindi natin napapag-usapan. Bakit? Gusto natin yung usapang planderan usapang confidential files, usapang impeachment, usapang ombudsman. Tama yan. Kasi dapat binabantayan natin yung mga pinaplander sa atin, mga puki ng inang mga politikong to. Diba? Tama yan. Pero, time first. Habang nadidistract tayo sa impeachment, flood control, inaaresto. Di ba? Ganda kasi may urgency talaga Talagang emergency to. Kaya andyan na sila. Woo! Di ba? Gano'ng kainit. May isang napakalaking ganapan dyan sa may North Luzon Corridor na nagaganap. At the heart of the process, silicon, a substance that makes microchips possible. Sometimes it conducts electricity. Gets niyo ba yun? Kumbaga para magkaroon ng AI, yung mga ginagamit nating advanced na yan na sobrang talino, kailangan nilang napakaraming computers. Di ba? Advanced computers. Na yung computers na yun, nagko-compute at nagsostore ng lahat ng intelligence na sinostore ng AI. Di ba? Para mangyari yun, kailangan ng data centers. Para magkaroon ng AI at data centers, kailangan ng silicon. Para dun sa mga microchips. Silicon wafers na tinatawag nila, di ba? Meet silicon, an unassuming element present in abundance yet critical to our digital existence. It's in the sand beneath our feet,
the glass in our windows, and the chips powering our devices. Na nilalagay nila dun sa mga electronics, robotics, supercomputers na nag-ooperate, drones, mga rocket ships, mga advanced weaponry. Yan yun eh. Saan pa nila ginagamit? Sa semiconductors, di ba? Para yung mga advancement ng nangyayari sa China, nangyayari sa US, mga innovations nila, ang nagpa-power lahat nun, silicon na nagagaling sa mga quartz at mga sand na meron tayo dito sa Pilipinas. Kaya nga nila sinet up yung PAX Silica dito eh. Di ba? So ang problema ko lang, concern ko lang, kung hindi natin alam yon at hindi natin pinag-uusapan yun, di kung ano mang deal nangyayari dyan between the proponents of PAX Silica and our government, hindi natin alam kung lugi ba tayo o lamang tayo. O tapat lang ang usapan. Unang tanong ko, 4,000 acres. Malaki ata yun eh. Di ba? Parang sabihin natin, ano ba yun? Tatlong munisipyo? Ganun lang ba yun? 2 probinsya. Ang alam ko, mga 5 probinsya yan eh. Kung hindi ako nagkakamali ha, edit nyo lang kung mali ako. Okay? So, ano kapalit? The PAX Silica Industrial Hub will create an ecosystem that will have AI at its core. It will bring quality jobs to our people. Trabaho daw, trabaho. Wait, time first, trabaho. Narinig nyo na ba yung ano? Narinig nyo na ba yung dark factories? Ang dark factories, may mga manufacturing na ng mga parts ng mga kung ano-ano na hindi na kailangan ng tao. Madilim siya kasi wala ng tao 24/7, 7 days a week, 300 plus days a year. Operational siya na walang tao, wala ng ilaw. Yun na yung future of manufacturing. So kung yung mga ganun sineset up nila doon sa PAX Silica, di ba? Di wala rin trabaho. Okay? Ayun na. Sipin lang natin yun. So kaya kailangan pinag-uusapan natin itong mga to. Ngayon, am I against PAX Silica? No. Kailangan ang PAX Silica. Kailangan. At maganda na alamin natin ano ibig sabihin ng PAX. Di ba? Bastos ba yan? Ano ba yan? Minumura ba tayo? PAX Silica. Hindi. PAX. Ang ibig sabihin yan, peace. Yan. Kapayapaan. Nanggaling yang word na PAX na yan kung paano dinescribe yung Roman Empire dati. Pax Romana. Di ba? Kung saan nag-rule sa buong mundo na nagharing lakas yung Roman Empire. Because of their military strength and adventurism, nakagawa sila ng roads all over the known world. Yan yung Pax Romana. Pagkatapos ng Pax Romana, meron kang Pax Britannica. Yan. Mga British. Mga British. At saka yung mga naval powers nila na nag-conquer ng mga lands. Tapos, yan yung mga panahon na may Spanish, tapos kaya tayo naging Spanish colony, di ba? Portuguese, yan yung mga naghaharing lakas ng panahon niyan, the British Empire. Yan. Nila dun sa, nakuha nila from the Portuguese and Spanish Empire. Pagkatapos ng Pax Britannica, nagkaroon ng Pax Americana. Okay? Americana. Yan yung sinusuot yun. Americana. Hindi! Amerikana yan yung nag-rule, naghari na ngayon yung mga Amerikano. Di ba? Pagkatapos ng World War, di ba? Na ako, naniniwala ako, ito na yung time na nagtatransition na tayo. From Pax Americana to Pax Silica. Sobrang advanced ng technology that there will come, hopefully, a time, an era of peace and prosperity. Depende kung ano napapag-usapan ngayon. Kasi kung hindi tama yung setup ng PAX Silica dyan sa Clark, kung saan kukunin yung mga strategic minerals, gagamitin yung mga abundant, sovereign kayamanan natin. Kung hindi yan napag-usapan ng tama, dadaan yung advancement ng mundo na mawawalan na naman tayo, na maiiwan na naman tayo, na maghihirap na naman tayo. When in fact, kung gagamitin nila ang strategic location natin
dapat may participation tayo, dapat kasama tayo sa yaman na mangyayari dahil sa mga minerals na yan. Tama? Tama. Isa. Klaruhin natin, hindi ako anti-pax silica. Pro pax silica ako. Pero gusto ko transparent. Gusto ko napapag-usapan. Gusto ko nalalatag, namomonitor. May accountability. Kung sino man ang mananaig dyan, maghaharing lakas dyan, dapat ma-acknowledge nila na itong yaman nila, na kinukuha nila, at yung lupa kung asan sila nag-uumpisa, pag-aari ng Pilipino, ng bawat mamamayan ng bayan na to. Na dapat lahat sila makinabang dahil sa paggamit nyo ng silika namin. Ano ang outcome kapag hindi natin binantayan ang yaman natin? Anong mangyayari? Meron na tayong presidente. Alam nyo ba? Ito, general figures to ha. I-chat GPT nyo na to, i-grok nyo na to, i-confirm nyo na to. Pero more or less, averaging, through the years. Pero more recently, 90% ng raw nickel requirement ng China para sa paggawa ng mga stainless nila, sa paggawa ng mga submarines nila, sa paggawa ng mga ships nila, 90%. Okay, kasama rin dun yung paggamit yung for the public. Pero a lot of it, 90%, more or less, nanggagaling sa Pilipinas. Alam nyo ba yun? Alam nyo ba yun? Hindi nyo alam yun? So, hindi nyo rin alam na for several decades na, mga 2 decades, several pa rin, hindi ba, no? Hindi ba several? Pero, ilang taon na yung nickel natin, minamine ng mga Pilipino companies. Napasuspindi na ni Department of Environment and Natural Resources o DNR Secretary Roy Cimatu ang extraction activity o ang pagmimina ng nickel ng isang mining company sa Banay-Banay, Davao Oriental. Kasunod ito ng nangyaring discoloration o pagbabago sa kulay ng tubig sa Mapagba at Pintatagan River na umabot din hanggang sa coastal waters ng Barangay Maputi. Okay? Owned by politicians. Yeah. Woo! Hindi ako nakikipag-away, ha? Gusto mo makapag-usap, okay? Yung mga nickel na yan, minamine sa mga lupa natin na walang nagbabantay. Walang tamang monitoring. Wala silang actual data or hindi nila mabigay. Di ba? Hindi nila mapoprovide, available sa publiko na dapat alam ng mga communities, alam ng mga sambayan ng Pilipino kung gaano karami yung minerals na ini-export sa atin at dinideliver sa China. Kung hindi natin alam kung ilan, hindi rin natin alam magkano kinita. Nalalaman na lang natin na tax lang sila at may royalty silang katiting na napupunta sa gobyerno at napupunta sa mga communities. Pero ang tanong, kung may royalties talaga at tama yung computation ng mga royalties na to based on the market value and the actual technological value of these minerals, bakit hanggang ngayon yung mga mining communities at yung ating treasury at yung welfare ng mga sambayan ng Pilipino, naghihirap pa rin sila? Hindi katulad sa Saudi Arabia, sa Middle East, di ba? Yung oil nila, ginamit for the Industrial Revolution. Di ba ginamit, nakikinabang yung mga kings, yung mga presidents, yung government, pero pati yung mga mamamayan nila. He had a vision. He opened the country up. He started building schools, hospitals, roads. Life started becoming more bearable. Ito, nangyayari ngayon, oil, ang sunod sa oil, in this age, hindi na oil ang age of prosperity at this time. Silica na and other minerals like nickel, copper, cobalt, ano ba? Magnesium, magnesium, kinakain yun Okay, pampagwapo yun. Okay? Yung mga ganon.
Anyari, ano nangyayari? Namomonitor ba natin? Nagkakaroon ba tayo ng tamang framework kung paano dapat kumikita yung gobyerno, kumikita yung communities, at diretso dapat tayo yumayaman? Pero hindi eh. Pero nawawarak yung mga ano natin, mga forest natin, na pinuputol yung mga puno natin. Kahit sabihin po natin na responsible mining yan, mayroon pa rin at mayroon niyang epekto. Kasi unang-una, pag kinalbo mo yan at binalatan mo yung bundok, ay may epekto na kaagad po yun. Isa pa, pag wala nang kahoy dyan, wala nang kumahawak sa lupa, ibig sabihin, may posibilidad na madaling gumuho ito. Tapos yung mga communities natin nadi-displace. Kasi ang pagmimina, talagang simula pa lang itong minina, itong bato-bato na yun. Diyan kami naghahanap ng mga bagsik, ng nangurti, naghahanap ng yansok, pulot. Pero nung mapasok lang mina, mas malaki ang nawala sa amin sa mga katutubo na pinag-hanap buhayan. At hindi ka na makapasok. May yumayaman, definitely may yumayaman. Sa pagkuha, nag-extract ng mga minerals na to, may yumayaman. Hindi lang tayo. At kung bakit hindi tayo, dapat bigyan natin ng tuon yun. Rin. Yes, for the mining that's happening, that's favoring the Chinese. But also yes, to monitor the mining that will benefit the Americans. Shout out ako kay paring Orion. Si Orion, bilibo ka dyan kay Orion eh. Talagang ano yan eh, masugid na advocate for constitutional change. Kasi gusto niya magkaroon tayo ng parang Singapore. Di ba? Parang maayos yung mga yung government officials, tapos may direct foreign investments. Okay yun. Kasi yan yung experience ni Orion nung pumunta siya sa Singapore. Yes, good. Sundin natin yung ginawa ni Lee Kuan Yew. From third world, naging first world sila. Pero ang laki ng difference natin sa Singapore eh. So ako, mas gusto ko tingnan na model na dapat in a way, pag-aralan natin, gawin natin kung ano yung tama, tapos i-discard natin yung mali. Pag-aralan natin yung model sa Middle East, paano ba yumaman yung mga brothers natin from the Arab countries? Dahil na-protect nila yung oil nila as their sovereign wealth, meaning kayamanan ng sambayanan. Ganon. At dahil kinailangan ng buong mundo yung oil nila, at ngayon ay kakailanganin ng buong mundo yung strategic minerals natin, gawan natin ng paraan na hindi tayo maiwan ng ating kaunlaran. Part 1 pa lang to Part 1 pa lang to. Meron tayong part 2, part 3, part 4 ng Paxiu from plunder to prosperity. Kasi dapat natin malaman na hindi dapat forever ang plunder. Galit na galit kayo sa nangyayaring plunder ngayon eh. Pero ano mangyayari ba? Kapag kunyari may impeachment, may makulong, sige, sabihin natin, or may mga magkasakit, mamamatay, di ba? Bas dyan, gusto mamatay na yung mga plunderers eh. Hindi ko sinasabi, huwag ma-absuelto sila ha. Pero sinasabi ko lang, kapag mangyari lahat yan ang gusto nyo, anong ba mangyayari? Babalik ba yung pera natin? Kumakulong? Babalik? Kumamatay? Babalik? Kaya huwag muna sila mamatay, di ba? Huwag muna kayo mamatay. Di ba? Gawan tayo ng paraan para yung mga nakawan mahinto, yes. Pero at the same time, yung mga nakaw, mabalik. Paano yun? Papag-usapan pa natin yan. Dito lang sa Paxiu kayong lahat. Salamat. I'm Jordan the Dreamer. Proudly, still PGMN. When the scandal broke out last May, did you leave the country? Name one politician you trust. What can you say about, or what can you say to the ordinary citizens
sa pag-criticize nila sa corruption sa gobyerno? Were you happy when you found out that the DOJ finally filed plunder charges against Martin Romualdez? Talaga nagtitiis ang taong bayan. And ako, batid na batid yun. Did you have a falling out with Franco Mabanta because of money? Fake news. Fake news. Always believed kasi that if you want to change the system, be part of the system and change it from there. Hindi ako yung parang NPA, sisirain mo yung gobyerno, ganyan. I'm not like that. This is your first ever time to get back after everything that's happened. Yes. What can you say about that? I'm very happy to be alive still. Napakahirap kalabanin ng isang tao na sobrang powerful, sobrang sinasamba ng mga kasamahan niya. You know, nasa age na tayo na yung mga tao, I don't know why our politicians still think that people are stupid. They're not. Fake news or true story? Do you regret exposing corruption as an anchor? Do I regret fake news? Fake news, no regrets. Okay. That was a trap, guys. That was a trap.